Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I begin? There's a story I can't wait around. Kasaysayan ng mga wagas na pag-ibig na hatid nito'y walang kapantay na kaligayahan. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Maliligayahin kita at ingatan. I love you. Ikaw lamang sa buhay ko. There'll never be another love story. Mintay may kirot sa puso na sadyang kay pait. Alam, ikaw lamang sa buhay ko. It's always there. Love story. May pag-ibig din naman na maaaring hanggang pangarap na lamang at walang tiyak na hahantungan. Natambayin kita kahit sa malayo. Mga mamahalin, pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Ilan lamang sa mga tagpong inyong mapapakinggan. Lingguhang tapos na kasaysayan ng buhay pag-ibig. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I begin? There's a story I can't wait around. At ngayon, sama-sama nating pakinggan ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Percival. Dito pa rin sa ating dulang, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Where do I start? Malapit na matapos ang oras ng galaw, Percival. Salamat sir sa paalala. Uubusin ko lang itong dalang pagkain ng pamilya ko. O sige, maiwan ulit kayo. Sige sir, thank you. Tatay, natakpan mo na nilagyan ng ulam. May natira pang adobong manok at baboy, oh. Para sa inyo yan. Ulamin niyo pag-uwi niyo ng nanay mo, ha? Ay, naku naman. Dinala nga namin yan para sa'yo. Kumain na ako. Nakita mo naman ang dami ko nakain. Busog ako ngayon eh. Percy, dito ba? Napakain ba kayo ng maayos? May pagkain pero hindi nakabubusog. Sabat naman para magkaroon ng lamanan yan. Sige. Huwag kang umiyak, Ivy. Hindi ba ang piling ko sa'yo? Kailangan maging matibay ka para sa akin at para kay Kristal. Naawa ako sa kalagayan mo. Huwag. Kaya ko pa. Percy. Tatay, Kristal, lagi mo tutulungan ng nanay mo, ha? opo. Di ko po binibigyan ng problema si nanay. Salamat. Salamat. At mag-aral ka hanggat pwede kang mag-aral. Wala mo ng boyfriend, ha? Opo. Sige, ibigin niyo na itong natirang adobo. Para sa'yo to. Dali mo na yan sa loob para may hapunan ka mamaya. Pero, Emi, May masisingil pa ako sa huli kong pinaglaba. Makapagluto ulit ako. Huwag ka mag-alala. salamat. Hoy, Totoy. Matatagalan ulit kami bago makabalik dito. Lagi kayong mag-iingat ng nanay mo, ha? Kayo rin po, Tay. Emi, Percy, palapit na ulit yung magbabantay sa inyo. tapos na ang oras ng daanan. Malulungkot na naman ako. Totoy. Mahal kita. Mahal ka namin. Mahal na mahal ko kayo, Emi. Kristal, anak, mahal. Tapos ang oras ng dalaw. Ayun na. Emi, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Dumalaw kayo kapag meron na ulit kayong pera. Oo, Ha? Percy. Babalik kami.
Mag-ingat ka rin pala, Haji. Ayaw mo nang pumasok sa school? Bakit? Gusto ko na lang tumulong kay nanay, Jam. Para mas mabilis kami makaipon ng panibagong panggastos. Para madalaw si tatay. Kala mo naman. Matutuwa si Ma'am Percival kapag humito ka sa pag-aaral mo. Aawa na kasi ako kay nanay. Lahat ginagawa niya para hindi kami magutom. Tapos inaalala pa niya si tatay. Mas matutuwa ang nanay at tatay mo. Pagbubutihin mo yung pag-aaral mo. So, Bakit ka ba nagkakaganyan? Friend, huwag ka mawala ng pag-asa. magdadalawang taon nang nakakulong si tatay. Ang laki na nang ipinagbago ng itsura niya. Ay, Crystal, Pumayat siya. Mahaba na rin ang buhok niya. Naghihintay pa rin siya ng abogado. kung sana may maitutulong kami. Pero, dasal lamang din talaga may bibigay ko, Crystal. Prayers na sana makalaya na si Ma'am Percival. Percival, lumabas ka muna. Sir, bakit po? May gustong makipag-usap sa'yo. Nandyan yung bagina ko. Hindi. Isang abogado. Sir? Galing sa PAW. Sige na, halika na. Nasamahan kita. Ipapaliwanag niya sa'yo kung anong pwede mong asahan sa magiging tulong niya. Good morning. Good morning po. Galing ako sa Public Attorney's Office. Wala ka raw abogado. Kaya pamahalaan na ang bibigay sa'yo ng attorney. At ako ang nasayin sa kaso mo. Salamat po. Gusto kong ipaliwanag mo sa akin kung ano ang totoong nangyari. Opo. Talagang wala po akong kasalanan. Kaya ayon dito sa detalyeng ibinigay sa akin ng mga pulis, may tumistigo laban sa iyo. Opo, attorney. Kasamahan ko po sa trabaho. Pero wala talaga akong kinukuhang pera sa opisina. Pero alam mo kung nasaan ang pangsweldo ng mga tauhan. Opo, maliit lang ang opisina namin. Alam ng lahat kung saan yun itinatago ng assistant ni Sir. Pagkatapos na itong i-encash sa bangko. Nakikita ko namin kung paano niya ito pinipilang at hinahati. Maliit lang po, attorney, ang aming opisina, kaya alam ng lahat kung ano nangyayari at kung nasaan ang mga bagay-bagay sa aming opisina. Okay. Sandali Itatype ko lang ito rito sa laptop ang napag-usapan natin. For reference, Opo. pagkatapos kitang tanungin, magsasagawa rin ako ng sarili kong research kung ano ang nangyari sa investigasyon ng pulis. Salamat po, sir. Ang tagal ko na po rito sa City Jail, sir. Salamat po. At meron na akong abogado. Malapit na pala ang graduation mo ako. Opo, Lolo. Sana nga po makauwi na si tatay sa graduation ko. Baka hindi pa mangyari yan. Sino? Na-reschedule yung pangalawang pagdinig ng kaso niya. Yan ang sabi ng abogado niya. Ano po ba yung ibig sabihin nun? Magpipresenta ng depensa ng abogado ang tatay mo ako. Magsasubmit siya ng document na patunay
na walang kasalanan ng tatay mo sa nawawalang pera. Pero hindi natuloy. Binigyan sila ng bagong petsa. Hindi po ba pwedeng ibigay na lang sa korte yun, tapos basahin ni Judge? Eh, sa pagkakaalam ko ako, hindi ganun kadali. Kailangan mag-submit ng anumang dokumento o ebidensya sa court hearing sa araw na itinakda ng korte para humarap ang tatay mo bilang akusado. May proseso ang hukuman at wala tayong magagawa kundi sundin ito. Ganun po ba? Pero bakit ang tagal naman ang pagitan ng pag-reschedule? Eh, apo, yan ang hindi ko masasagot. Lalo lang kung tumatagal si tatay sa City Jail. Alam ko ako. At yan ang problema. Mabagal ang pag-usad ng sistema ng katarungan sa ating bayan. Lalo na, ang akusado ay walang pera. Lolo, ibig mo sabihin niyan, hindi ko talaga makakasama si tatay sa high school graduation ko. Eh, malabong mangyari, apo. Kung darating naman kami ng nanay mo, pipilitin natin maging masaya ang araw na iyon para sa iyo, apo. Hoy! Narinig ko kayo. Tumigil na kayo sa pag-uusap tungkol sa tatay ko, ha? Wala siya kasalanan. Pagbintangan lang siya. Kahit kinakapos kami ng panggastos, hindi magnanakaw tatay ko. Christian, tama na yan. Eh, nakakapi ko na kasi. Hindi magnanakaw na tatay. Hindi siya magnanakaw. Huwag mo nalaman silang pasilin. Mga ganyang tao, walang kwenta. Lilitaw din ang totoo. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Ayos kasi. Ang mabuti pa, sumbong natin sila sa principal. Sumusobra na yung mga kapwa natin estudyante. May ilang minuto kayo para mag-usap, President. Salamat, Tos. Sige na. Naghihintay na ang message mo. Opo. Natatanong ko siya. Nagigis ko siya ngayon. Kasi, Baby! Nasumbot ko hindi din bisita. Nasaan si Kristal? Eh, hindi ko muna sa isinama. Nagsisipid kami. Kumusta yung graduation niya? Ayun, nairaos naman. Walang masarap na handa, pero nakapag-march ang anak natin sa stage. Alam na ba niyang hindi na siya makapagpapatuloy sa kolegyo? Oo, Hindi sumaba ang loob. alam naman niya ang sitwasyon natin. Yung totoo, matagal niya nang gustong huminto sa pag-aaral para makapaghanap buhay rin. Pero sinabi ko na, hindi pwede dahil magagalit ka. O hindi man lang niya tatapusin kahit high school. Oh. Hindi ako na ako. Hindi siya ngayon mahihito sa pag-aaral. At walang may gusto na mangyari ito. Alam naman yan, Kristal. Gusto ko na buhay. Gusto ko na makauwi sa akin. Gusto ka na rin makapigil. Hanggang kailan natin titipisin ang lahat ng ito, Epi. May abogado ka na, pero gumagawa niyo ng hakbang para mapawalang sala ka na. Sana ka matulungan ka tayo. Naniniwala ako. Tutulungan ka niya. Pro bono. Walang bayad. Estadong magbabayad sa kanya. Rosie, maniwala ka. Magtiwala ka sa abogadong ibinigay sa'yo. Pero bakit napakatagal? Magtatatlong taon na ako rito. Hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi tayo pwedeng
Mawala ng pag-asa. Hindi ako sumusunod. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero talo lang ako. Napapagod ang katawan ko sa paghihintay. Nalulungkot. May mga araw na ayoko nang tumisip. Ayoko nang bumangon. Kasi, huwag mo hayaan matalo ka ng pagod. Tatlo ka na ng pag-asa. Nararamdaman ko rin yan. Pero tuwing magigising ako, ipapasalamat ako sa Diyos. Dahil panibagong araw na naman, na pwede kitang ipagdasal, na pwede kitang makita, at pwede kitang mayasap. Sa kabila ng pinagdadaanan natin, Sisi. Naniniwala pa rin ako. Ang buhay ay hindi lamang puro kabiguan. Matatapos na natin ang pag-uusap ito, Sisi. Nakakapiling ka rin namin muli, Kristal.